Hello, what's good mga paps? So na-receive na natin yung ORCR natin finally. Yesterday nakuha natin. So ngayon magagamit ko na siya legally on road. Kaya eto, papunta akong gym. Sira. Masyadong sira daan. Papunta ako ng gym, so try natin isabak si ADV sa traffic kung paano yung handling, tsaka makakalusot ba tayo sa traffic, no? Di ko pa siya nagamit sa city talaga. Yung time lang na galing sa casa pagbili ko, then uwi agad. So ngayon, bale ito talaga yung first time na masasabak natin siya sa real life traffic. Mga around this time, medyo traffic na dun papunta sa pupuntahan ko eh. So tara, subukan natin. Dito sa Cebu, medyo traffic na rin talaga eh. Depende sa oras. Daming sirang daan dito sa amin. Kaya maganda mag-ADV. Yung Xbox ko noon, naawa ako pag dumadaan ako dito eh, pero wala akong choice. Pero ngayon dahil ADV na, mas okay na yung experience. Smooth. Yun. Doon talaga yung Xbox eh. Sakit talaga sa puwet. Pag ganun, ADV smooth lang. Para ka lang nagbabounce. Wait a minute. Yun, ayos oh. Ito tayo di makaganon. Yun, ganda ng acceleration. Ito talagang sa 350 di ka na mabibitin. Pag sa city, lalo na city lang, kayang kaya. Ano mo, traffic. Dami lang sasakyan ngayon. Dito pansin nyo yung handguard, wala no. Kaya dito tinanggal ko. Kasi nung pag-install ko nung new lever sa right, hindi ko napansin na para natutulak siya nung handguard. Nung trinay ko kagabi, pansin ko parang medyo naka-brake yung front pag pinapatakbo ko. Parang naka-pre-brake na siya. Dahil tinutulak siya ng handguard. Kaya plano ko is parang may puputulin ako dito na nakausling screw. Yung kasi yung tumatama sa handguard eh, pero hindi ko pa nagagawa. Pero I think pag naputol ko na yung excess na screw na nakausli, I think okay na naman. Babalik na sa dati. Ito wala na, traffic na talaga Cebu eh. Lilit kasi ng daan dito sa Cebu. Mas ang dami na rin sasakyan. Kaya mas prefer ko talaga magmotor eh. Pero yun lang, yung kontra mo sa motor is pag umulan na, which is parang uulan na nga ngayon. May raincoat naman tayo pero try nating habulin. Hindi abutan ng ulan. So far ang ganda. Ganda ng handling ng ADV 350. Saka di siya mabigat ah. Trouble strips. Tingnan natin. Yun. Nice. Di mo feel. Alam niyo yung mga rubble strips, yung mga white stripes. Pag medyo matigas yung gulong mo doon o pangit yung suspension mo, feel mo talaga yun. Krrrr. Gaganyan yun. Pero ngayon sa setup natin, wala tayong ma-feel. Bali yung gulong ko is I think 25 PSI sa harap, 28 sa likod. So ayun, nakakatulong yun. Para sa akin, mataas kasi yung recommended na pressure sa tires eh. Kalimutan ko, 29 yata yun, 29.32. Pero para sa akin masyadong matigas. Kahit yung sa X-Max, hindi ko sinusunod yun, masyadong matigas. Parang yun lang rin, 20. I think 22 nga yung harap sa X-Max ko, tsaka 25 sa likod. Dahil mas stiff kasi suspension ng X-Max, kaya mas mababa. Pero ito okay lang naman, 20, 25. Ano yung sinabi ko kanina? 25, 29. Mga ganun. Yung isa sa nakakapanibago sa ADV 350, no, is yung location ng busina. Masyadong maliit. Minsan di ko ma-press. Mostly kasi ng motor nasa baba, pinakababa. Madali mong kapain. Ito nasa taas ng left and right signal. Tapos ang liit pa. Minsan di ko matamaan. Ito na nga. Kaya ba ng Honda ADV natin? Kaya naman. Higa-higa mo lang. Tsaka malaking tulong pag medyo mataas yung paa mo. Madali lang tumukod. Pero kaya yung diskarte yan. Tsaka quick info lang, no? 6 feet ako, 6 flat. Yun, medyo mataas yung mga paa natin, kaya madali tayong makatukod.
Malalaman mo talagang traffic pag dito pa lang wala na, may linya na. May linya ng mga sasakyan na. Pero yun yung kagandahan sa motor. Kaya nating sumingit-singit. Grabe traffic ngayon. Kahit mga motor, oh, nakalinya na. Yun, pasok pa rin. Kaya. I think naman kung kayang pasukin ng Honda ADB 116 or 150, kaya naman pasukin ng 350. Nagkakatalo lang sila dun sa mga, yung kailangan mo lang idiko, yung mga turning radius. So dapat marunong ka humiga-higa ng motor. Yan, ayoko na yan. Di na ako lalaban dyan. Di na tayo kasya dyan. Kaya sila nahirapan na nga eh. Parang sasayad na yung crash guard natin dyan. Tsaka medyo mahaba manubela ng ADB, so parang mahirap. Kaya na to. Kaya na. Oy. Pero para sa akin, no, kung sa city ka naman lang most of the time, like 90% of the time, I think mas practical yung 160. Lalo na sa daan natin ng ganito. Kaya ako nag 350 ako kasi medyo malaki ako. Parang bitin sa akin yung 150 or 160. Kasi na-try ko akyatan, dalawa kami wala. Parang hirap yung motor. Kaya nag-X-Max tayo nung wala pang ADB 350. Grabe yung traffic. Dito tayo. Mabilis pag dito sa gilid. Oha. Bigaon. Kasya pa rin. Abot ba tayo? Parang 30 minutes yung target time natin eh. Yung usual time natin nung X-Max pa tayo. Dami ng motor tsaka sasakyan dito sa Cebu, tapos hindi lumalaki yung daan. Wala na, traffic talaga. Traffic na talaga lagi. Kaya mas maigi magmotor eh. Ito yung pinaka-bottleneck dito sa na to eh. Daan na to eh. Tatlong lane, magiging dalawa. So far, okay, no? Nakakalusot naman tayo, parehas ng X-Max natin. And so far, so good sa natin, sa side mirrors natin. Ganda. Para sa akin, tamang-tama siya. Medyo mataas. Parang adventure looking na side mirror. Siyempre, based siya sa BMW na design eh. Yung adventure bikes nila. Yeah, okay na okay. Yung side mirror nga pala natin, yung kinakabitan ng side mirror dito, yung parang silver. Pinalitan ko, bali bumili ako ng mas mataas, mas tumaas yung side mirror natin. Tsaka para black na rin, tingnan mo, black. Dati silver yan eh. Dito nga. So far so good. Maliit lang adjustment natin compared to X-Max, no? Iba talaga yung suspension niya. Ngayon, mas confident ako na dumaan sa lubak eh. Kahit alam ko na malulubak ako, alam ko hindi parang tag. You can trust your suspension na ma-absorb talaga niya yung bump. Dito yung part na pinakamadugo na lusutan. Kasi 2 lanes lang. Ang daming sasakyan. Dito tayo.
boy. Pero kaya natin yan. Easy lang to kay DV. Uy, uy, uy. Oops, oops. Oy. Abot pa tayo. Ito. Ay. Ayun. So yun, malapit na tayo sa destination natin. Yeah, I think parang okay lang naman. Same lang nung dating naka X-Max tayo. Tsaka yun nga, kita nyo naman sa video, kaya naman talagang ilusot. Diskarte na lang talaga. And bale, ito yung first impression natin kay EDV 350, no? Gamit sa city, tsaka traffic. So yeah, that's it for this vlog. And see you again. Don't forget to like, and kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo para sa future content related to ADV 350 pa rin. So see you on the next vlog. Bye!